puntahan po natin itong krisis natin sa langis, Commissioner. Ano po ba ang detalye nitong bagong direktiba nga po na pagbibigay ng prioridad dito sa fuel shipments at paano ito ipinatutupad o ipatutupad sa aktual na operasyon? Kailangan kasi pagdating ng mga langis, usually sa barko naman yan, malalaking barko yan, dapat ilang oras lang makalabas yan. Kagaya ng dumating na Russian oil, ilang oras lang binilang yan, pinalabasan natin yan. So, ang ibig sabihin yan, tutok na tutok yung ating mga opisyal, lalong-lalo na, in this case, port collector mismo yung inutusan ko dyan, upang sigurado na walang magiging yung tinatawag na unnecessary delay. Usually, before, mga 2 days, 3 days yan bago lumabas yan. No? But now, it should be done within 1 day para makatulong naman kami kahit papano doon sa pangamba ng ating mga kababayan na baka mawalan tayo ng supply. Ano? In this case, kaya naman namin talagang makatulong na mabilis lang yung aming pagpapalabas ng mga langis na dumarating sa bansa. Para po mas maintindihan ng marami, ito pong paglalabas ng, kasi baka ang thinking po ng kami na ordinaryong mamamayan, na pag may dumadating na langis, ang nagpapadating lang yan ay yung mga nangungunang mga oil companies. Padalas po ba yan? Ano po ba talaga ang paano yung shipment sa bansa? Marami yan, hindi lang yung tatlong malalaking kumpanya. Maraming players. Meron din mga, hindi ko nabanggitin isa-isa, but maraming players aside from the big three. Karamihan ng langis natin, nanggagaling sa ngayon, bago tong gera, no? Mahigit 80% galing yan ng Middle East. Ibig sabihin, Saudi Arabia, 50% yan. Sa Iraq, UAE, 30% yan. Ano? Ben sa Iraq. And then 7% lang yung sa iba't ibang lugar. Kaya nitong nangyari itong gera na to, talagang apektado tayo dahil yung mga bansang nabanggit ko na yun, ang daan yan sa Strait of Hormuz. So dahil nga doon sa pagkakaantala o pagkaabala doon sa mga barko na dumadaan dyan sa strait na yan, kailangan makatulong tayo yung mga dumarating dito naman. Yun pong galing ng Russia, sabi nyo nga, ilang oras lamang yun tinagal. Pero ito po, sino po ang nag-order nito? Merong umorder nilang Petron company, and then ang PNOC, government company yan, may sariling order din yan. Ang maganda, diretsa kami nag-uusap naman ni Secretary Sharon Garin. Almost every day, text or tawag kami niyan to make sure na talagang makatulong kami sa kanya. Dahil siya nasa gitna nitong crisis ngayon, siya makakaresolve niyan, plus si DTI Secretary Roque. So kami, dire-diretso kami tatlo, nag-uusap kami. Pag meron silang na-monitor na paparating na barko, ako na mismo ang ite-text or tatawagan nila, then I'll give instructions directly also to our port collectors para sigurado na nabantayin din ng mga port collectors ng mga parating na langis. So, sa inyo po sa Customs, alam nyo na ahead of time na o bukas or sa makalawa, dadating na yan para makahanda na at mas mabilis nga pong marirelease? No, ma'am. Ang nakakaalam niyan, Department of Energy. Sila yung may advance information. Na dapat sasabihan kayo man lang. So, sila yung nagsasabi sa amin. Ang role namin, pag nag-file na yan ng tinatawag na entry, yung import entry, doon kami papasok. So, dahil meron kaming tinatawag na heads up from the Energy Secretary, nakabantay na rin ako, nakabantay na rin port collectors to make sure, again, pag-file ng entry niyan, dire-diretso yung processing namin. Within the day, provided umaga dumating. Of course, pag gabi na dumating, kinabukasan namin, marirelease yan. Kasi importante yan dahil based on records natin, ang average na pumapasok sa bansa, 22 to 23 million metric tons per year yan. Nasa 450,000 barrels per day yan. So, computed naman lahat yan. Kaya dapat talagang dire-diretso kami dyan. And based dun sa monitoring, since nagsimula po itong gulo, tension sa Middle East, ano nga ba, tumumal yung pagdating po ng ating petrolyo? Actually, hindi ganun, ma'am. Wala talagang problema sa ngayon sa supply. Pagdating doon sa dami ng supply, halimbawa, ikumpara natin yung dumating from January 1 to March 26, yun yung latest record namin, this year, kumpara sa previous year, 2025. Actually, mas marami pang pumasok kung ka-quantify natin, a total of 3.9 million metric tons yung pumasok last year for the same period. Ang pumasok this year, 4.3 million metric tons. Mas marami pa. So,
Sa ngayon, wala pa talagang problema sa supply. Ang may problema tayo talaga or pagsubok, yung pagtaas ng presyo. presyo. Ayoko naman pakialaman yung dynamics ng ba't Yes. tumaas yung presyo. Naririnig natin yan, diba, sa Senate hearings, kung bakit yung presyo, old stock, mas Yes. mahal binibenta. Labas naman ang customs nun. But what we can do to help the discussion is to provide the information ng talaga actual record. More than 400,000 metric tons pa yung dami, mas madami kumpara sa last year. At tuloy-tuloy naman, narinig naman natin yung mga pronouncements from the DOE at President Bongbong Marcos himself na meron tayong inaasahang mga supply pa. Pagdating po sa red tape, paano po natin sisiguraduhin din na hindi ito madadali ng red tape? And Yes. then also, sabi nyo nga, normal naman yung pagdating So hindi rin nagkakaroon ng masasabi nating issue like nagkaka-bottleneck or nagiging mabagal yung pag-release. Sa BOC naman, among other things, bukod lang dito sa langis, magbubuhat kami ng konti ng sariling bangko. May mga improvements na tayo sa mga proseso. Narinig na rin naman namin sa mga stakeholders, meaning mga importers, yung mga nag-aangkat ng mga produkto nila or raw materials. Medyo maganda-ganda na kahit paano ngayon yung BOC. Lalo na rito pagdating sa petroleum products or oil imports, dahil may crisis, doble tuto kami dito to make sure na walang red tape na unnecessary. So, ang paraan lang dyan talaga, from the DOE, yung information manggagaling, straight to me. Ako naman, dinidirect ako yung port collectors. Yung mga port collectors naman are very diligent at alam naman nila yung implikasyon ng kasalukuyang pag-aangkat natin ng langis kung paano tayo makakatulong na maiwasan pa yung paglala ng krisis. Commissioner, wala pa ba kayo nakukuha na report na nangyayari yung hoarding sa supply? Yun nga ho eh. Baka Actually, may nag-usap kami ng NBI director. Bago lang siya, si Atty. Melvin Matibag. Buti na lang, kaibigan ko naman siya. So wala na kaming pagtatansyahan kung ano yung dapat namin gawin dalawa. So napag-usapan din namin yung posibilidad ng hoarding, di ba? Opo. So yung i-imbak mo na mas padagal yung dati mong binili na lumang stock na sa mas mababang presyo, aabangan mo yung mas mataas na presyo, posible talaga yan. Kaya nagpatulong na rin kami sa NBI. They have the investigative capability. Kami naman, may manpower kami at authority to really inspect the port, the warehouses, even the gasoline stations. So magtutulungan kami dyan. Tumutulong na rin ang Philippine National Police, na General Nartates. Yung legalidad naman, Commissioner, paano makakasiguro na legal, tax paid, at hindi smuggled itong pumapasok na langis po sa bansa? Yes, may mga mekanismo. Halimbawa yung fuel marking. Hindi naman ako nagsimula niya. Ini-implement lang namin yan. Yan ay ilang taon na nakakaraan. Ini-implement yan. Ang fuel marking, for example, noong 2025, yan, nagkaroon niya ng total of 142 successful operations and apprehensions. Yung trucks, yung mga barko na nahuli na walang fuel marking. Ang ibig sabihin nun, kapag hindi siya pumasa sa testing ng SGS, third party ng SGS, ibig sabihin may presumption na smuggled yon. Ang kabuuan na halaga ng mga nahuli for 2025 alone, hindi bababa ng 1.8 billion pesos worth of presumably smuggled petroleum products. So meron ganung mekanismo. Bukod doon sa pagbabantay mismo natin sa mga ports, yung mekanismo ng fuel marking, effective yun. Ngayon, nire-review pa kung paano pa mas mapapaganda yung fuel marking system. Kasi meron yung tinatawag, Ma'am Cheryl, na molecular marking, mga chemical yan na inihalo doon sa mas maraming, let's say, diesel. Malalaman kahit saan parte doon, sa tangke o sa lorry, yung truck na pinagdadala niya, at yung hanggang sa retail station, sa mga pumping stations, sa gas stations, malalaman niya kung meron siyang, nagdaan siya sa tamang fuel marking.